patong-patong na po yung sablay eh. Patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM. Stupid. Nako, dali si Bungit dito. Isa umanong aktibong militar. Isang Colonel Udi Mungaw na nag-withdraw di umano ng suporta kay Bungit. Gaano nga ba ho ito katotoo? Dahil kumakalat po ngayon ito sa social media. Kung totoo po ito, baka mag-domino effects po ito at paniguradong dali ka dito Bungit, anak ng kaguwang ka. Luxury cars ni Saldico na-raid ng otoridad. Anak ng kagwang, ang dami rin palang luxury cars ni Saldico. Nagkakahalagang 800 million di umano. Kung maraming luxury cars itong si Saldico, malamang maraming luxury cars itong si Bungit, pati si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Sila man lang ang tinaguriang Kings of Pork Barrel. Grabe, uminit po ang dating abogado at dating executive secretary ni Bongbong Marcos na si Atty. Vic Rodriguez at tinawag po itong Stop it! Let's stop it! Masakit na naman ito sa tainga ng mga bubonistang tanganista ni Ngiwim na tinawag na stupid ang kanilang puon na nakangiwi ang panga. Wala na nyor, talagang dahan-dahan na po bumabaklas na ang suporta ng maraming Pilipino sa inyo. Kaya ako sa inyo nyor, wala ka ng mandato, mag-resign ka na lang. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan nyo rin po ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. At siyempre ang Berada Aguila, live po ang komentaryo namin dyan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Unahin po muna natin itong mga banat ni Atty. Vic Rodriguez. Bakit po niyang tinawag ang dati niyang sinusuportahan na si Bungit na naging executive secretary pa nga ho siya, na stop it! Okay. Hinggan po natin si Atty. Vic Rodriguez. Bakit naging estupido itong si Bungit? O narito. Hindi po nakontento sa RWR numero na negative 26, sa SWS na negative 3. Makaraw tsamba lang. Lumabas po yung sa Pulse Asia. Yung Pulse Asia ay negative 14. Tatlo na po yun ha. Labig na labig na. Yun. Kumbaga pa po sa PBA, naka-Grand Slam na si BBM. Champion na champion. WR numero, SWS at Pulse Asia. Negative 26, negative 3 at negative 14. Hinuldo ka na po ito. Talagang champion kung may tuturing. Dahil dito sa Publicus, Champion sa katangahan. Putangin na, no? Negative, lamig na lamig. Kaya nga, binibiro ko namin para mag-positive kayo naman, mga bubonistang tanganista, magpa-hair follicle para siguradong positive. Eh. Lahat ng survey firm, yung resulta, negatibo eh. Alayo. Asia survey, negative 27. Naka! 24% ang approve, 51% ang disapprove. Disapprove kaya negative. Get the net, negative 27. No? Negative 27 po si Bongbong. So, 4 na surveys na ho ito. Bakit mahalagang pag-usapan? Imaginein po ninyo, kasama po ako dito dahil ako yung nagpatakbo ng kampanya at pinuto ko siya. From 31 million votes, more than 31 million votes. Lusaw. In less than 4 years or in 3.5 years, naubos po yung 31 million. Nalusaw. Nangyari pong natira ay negative 27. Now, syempre, Nagtira pa negative. Isipin mo yung Ma'am Dato na tira buto niya na 31 million. Putsa, ano yan, maraming buto talaga yan. Next kay Vice President Inday Sara eh. Pero ang resulta po, nalusaw nga. Tama dito yung term na ginamit ni Atty. Vic Rodriguez. Nalusaw. So yung tiwala ng bumuto sa kanya, ay binawi agad habang nakaupo pa ngayon siya sa pwesto. Ano po ang mga kadahilanan dyan? Dahil nga marami pong pangako na hindi na natutupad at malaking factor po dyan, no, yung mga binabanatan niya lagi ang mga Duterte. Alam naman ho natin, ang bumoboto lang dyan kay Bungit ay mga DDS. Wala namang supporter yan, wala namang mga loyalista tunaw na eh. Yung original na loyalista nga, mga original talaga eh, wala na naman, hindi naman na sumusuporta eh. Yung mga bumuboto talaga kay Bungit sa panahon, nagkapanalo sa kanya nung kanong eleksyon ay mga DDS talaga. Tuloy, Atty. Vic. Siyempre, yung mga linta na sumisip-sip ng dugo ng Parang administrasyon, yun ang natira. yung pera, they must justify why the payment, why the pay should continue. Ano ang gagawin nila? Sisiraan na naman nila si VP Inday. Duterte Sisiraan na na naman nila si Pulong Duterte. At I have it from a very, very good source na yung mga issue ng laban kay Congressman Pulong Duterte, iro-roll out po nila yan pagdating ng February. Alam niyo, BBM, yung mga bata mo, again, their IQ and their EQ, mas mababa sa survey mo. Below sea level. Ganun kalalim. Ang mga bata mo, mababa sa survey mo, below sea level. Putang ina, lalo na si Auntie Claire, putang, ang ubog talaga niyan. Pagtabihin mo sila ni Larry Gadon, ang mga ubog, kasi kung magaling pa yung mga bata niya, hindi maganda yung takbo ng ekonomiya at yung trust rating tumataas. Hindi, nagnegatibo pa ang buang eh. Wala na ho. Dahil po yan sa korupsyon.
Dahil po yan sa Panay Singhot at saka yung si Auntie Claire na spokesperson niya. Dakdak lang ng dakdak, putang ina, palingkiran datingan, hindi credible eh. Fake news maker itong si Auntie Claire. Tuloy, Attorney. Hindi na umuubra. Mhm. Hindi na umuubra, and it's not doing you any better. At Correct. maganda rin, and I encourage the present administration, kinakailangan panatilihin ninyo sa pwesto yung babaeng lukarit dyan sa Malacanang. Wag ninyong papalitan. Oh. Parang awa nyo na. Wag ninyong papalitan. Itong negative survey ni Bongbong, pagpasalamat kayo sa kanya. Pero she is doing a fine job. Keep her. Do not remove her. Do not reassign her. Do not kick her upstairs and give her a different position as a press briefer or a press reader. Wag. Gustong-gusto po ng mamamayang Pilipino na nandyan yan, yung Aling Lucaret sa palasyo. Keep her. Same profile, same position. Pakiusap po. Wag nyo siyang gagalawin. Palitan nyo na lahat. Wag lang yan. Na, why? Bakit? Auntie Claire! Anak ng kagwang tinawag na lukarit. Alam mo, pasalamat tayo kasi nandyan si Auntie Claire. Dahil kay Auntie Claire, bagsak na bagsak ang survey ni Bungit. Huwag palitan, taasan nyo pa ng sahod dyan, anak ng kagwang. Pansinin nyo lang talaga. No? Pabagsak ng pabagsak si Bungit dahil kay Auntie Claire yung lukarit daw na babae. Puta basura kasi yung lumalabas sa bunganga, kaya ang resulta, ayan. Wala pa kasing maibida, walang maibida kay sa mga Pilipino. Ano ba dapat yung sinasabi kasi ng mga spokesperson? 'Di ba po ulat kung ano yung mga achievement ng pangulo? Ang problema nagiging attack dog. Panay Duterte na umay ang tambayan, hindi na kinakagat yung mga black propaganda kaya ang resulta bagsak si Bungit negatibo. Tuloy. Bakit po natin hinango yung titulong It's the Economy Stupid? At ginawa natin It's BBM Stupid. Because even yung trial balloon na magkakaroon ng massive revamp sa kabinete, ng massive reorganization, ng mga bagong appointment, may tatanggalin, may aalis, it's BBM Stupid. Stupid! Kahit sino pang tanggalin nyo dyan, hanggat si Bongbong Marcos ang presidente, higit pang bababa ang approval at trust rating ng mga Pilipino. Bakit? 4 na surveys na po ito. Because the issues are simple. They were the issues then, they are still the issues now, and they will still remain to be the issue that Bongbong Marcos himself must confront and explain truthfully to the Filipino people. Ano po yan? Issue po ng massive corruption. Issue po ng looting of public funds. Issue po ng drug addiction. Itong 3 isyong ito, nakaangkla na po rito sa administrasyon ni BBM. At itong tatlong malalaking higanting issues na ito, hindi po ito mawawala hanggat hindi sinasagot ng buong katapatan. Hindi yung ngisi, hindi yung standard na pag wala nang nasagot, tatawa, hindi na po pre. Malinaw na ang naging hatol at pasya ng mamamayang Pilipino. Pag sinasagot kasi didip-dip dip. Ito yung mga issue na mahirap po takasan, ibungit yung corruption, yung tsaka yung tawag yan, yung hair follicle drug test. Talagang tatak yan pag nanakaw sa kaban ng bayan. Kaya stupid nga no? Pagbagsak ng ekonomiya, maghina ng piso kontra dolyar, kawalan ng trabaho. Parang wala tayong presidente pag tinignan mo. Kasi pinapabayaan yung mga ganitong issue. Pag tinatanong ng media, ngumingisi ang buang, kumakamot sa ulo, sabi na, anong gagawin natin? Kaya alam mo, masakit yung katawagin kang stupido sa akin lang. Bakit mo ako tinawag na stupido? Pero meron kasi ring hugot meron kasing dahilan. Ang maraming Pilipino, kaya tinawag kang stupido, tinawag kang bangag Bangag doon, bangag pa rin ngayon. Tingnan mo itong si Atty. Vic Rodriguez ay nantakin mo dati po itong abogado ni Bongbong Marcos, nagiging executive secretary. Pero anong sabi niya ngayon? Si BBM ay stupid. Hello, Atty. Vic Rodriguez. Talaga pong negative Negative. Issue po ng massive corruption, looting of public funds, at yung drug addiction. It's BBM Stupid. Wala pong cure dyan. No amount of propaganda offensive, no amount of PR stunt, no amount of massive effort to discredit Vice President Inday will be able to help BBM shore up his negative ratings, whether trusts or approval or performance rating pala. Meron din ako ipapakita sa inyo para talagang interactive. Bukod po kasi dyan, ito po The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. Hindi na umubra Yung ang sisisihin mo, si Pangulong Duterte pa rin. Wala na yan. Sino ho ba ang presidente natin ngayon? Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin ba? Si Tatay Digong pa rin ba? Diba? Kailangan niyang kumprontahin yung sarili niyang issue. Ulitin ko ano yun. Massive corruption, looting of public funds, at drug addiction. Ngayon, itong 3 malalaking issue ito is further complicated by
our economy. Hardships po ang nararamdaman ng tao eh. Pagkagutom at higit na kumukulo ang tiyan ng tiyan. mamamayang Pilipino. Hindi aangat ang kahit anong survey ni BBM hanggat hindi niya tinutugunan. Massive corruption, looting of public funds, drug addiction, at ngayon, ito nga pong hard economic realities that we are all experiencing. Proof, ang piso kontra dolyar, Bagsak na. all-time low at 59 pesos and 35 centavos to a dollar. No? 59.35 po ang halaga ng isang dolyar kontra piso. Sinong may kasalanan? Si Tatay Digong? Sino ang may kasalanan? Si VP Inday? It's BBM. Stupid. Stupid. It's BBM. Stupid. Stupid. 59.35. Stop it, love! Dahil na kasi, bakit ba talagang lagi Duterte ang sinisisiyo ninyo? Kayo na nga nakaupo ngayon sa palasyo, pati corruption sinisisiyo ninyo sa mga Duterte. Anak ng kagwang, magpo 4 years na kayo. Duterte pa rin ng Duterte. Sos, mga hinayupa ko, pinapahirapan nyo lang mga sarili nyo, magsiresign na kayo, bungit, oh. Tinawag na kayong stupid. Tuloy, Atty. Vic, oy. Ang piso kontra dolyar. Hard economic realities that we are all dealing with. Hindi po pwedeng isang tabi yun eh. Yung 19% taripa na Donald idinikta Trump. ni Donald Trump kay Bongbong Marcos nung siya ay nagpunta sa Oval Office sa USA. Stupid yun. Sa lahat ng produktong Pilipinong papasok sa Estados Unidos, 19%. From 17%. Propaganda din ho yun. Sabi niya, nakatipid tayo ng 1%, napakagaling kong negosyador, dapat sa 20%. Pangbubudol po yun. Wala tayong natipid dahil from 17%, hinataw pa po tayo ng additional 2% taripa ni Donald Trump. Samantalang, pumayag si BBM na ang produktong Amerikano Ay, walang produktong taripa. gawa sa Amerika, produktong nagmumula sa Amerika, napapasok mula Estados Unidos papuntang Pilipinas, ang taripa ay zero. Kaya nga, puta Wala na, pong no? buwis na ipapataw. Hindi. Diba? So dito makikita natin, inasar pa siya ni Donald Trump eh, that he was a tough negotiator. Again, makikita natin patong-patong na po yung supply eh. Patong-patong na yung bulilyaso because it's BBM. Stupid. Stupid. What? BBM! Utangin na, pinangandakan nga daw nila. Yung sinabi ni Donald Trump, magaling si BBM na negosyador. Ano yan? Parang ginawang tanga lang doon si BBM. Paano po nagiging magaling na negosyador? Sa part siguro ni Donald Trump kasi yumuyoko si Bungit. Mantakin mo, zero taripa. Yung mga produkto ng Amerikano pupunta dito sa Pilipinas, zero taripa. So ibig sabihin, malaya po sila dito. Napakalat-kalat yung kanilang produkto. Pero kahit zero taripa, putang na, mahal pa rin yung mga produkto nila. Made in China pa rin ho tayo. Ang ano po bang indication po yan sa atin? Na pag ang produkto natin ipapasok sa Amerika ay mas mahal kumpara sa mga produkto ng karatig bansa natin, ASEAN country, na isipin mo yung 19% na taripa sa bawat produkto ng Pilipinas pumapasok sa Amerika. Putangin na, di ang mas mahal tayo. Mas mahal tayo sa Indonesian product, Malaysian product, kasi nga ang taripa natin mataas. So hindi tayo ma-priority ng mga Amerikano. So hindi tayo papansinin. So sino po yung kawawa dito? Yung mga exporter ng ating bansa papuntang Amerika. Kaya kawawa nga, kaya BBM stupid. Tuloy lang konti, oh. Wala pong magagawa kahit sino pang balasahan ang gawin nyo dyan. Kung Exactly. siya ang nananatiling Pangulo, I have been advocating for this for the longest time, yung ating war on corruption. We have to work together to destroy corruption before corruption destroys us, destroys our country, and worse, our Filipino youth. Wasakin natin ang aparato ng korupsyon. No? Ngayon, 59.35 po ang isang dolyar. The Philippine economy has been slowing down for the past 3 years. 3 years. Mag-aapat na taon na pong presidente itong si BBM. Walang ang nagawa. sinisisi niya palagi, Duterte pa rin. si Tatay Digong. Si Tatay Digong pa bang presidente? Sa puso po ng maraming Pilipino, yes. Si Tatay Digong pa rin ang Pangulo at ang gusto na nilang mamuno ay si Vice President Inday Sara Duterte. Yan, Ngayon, totoo. para Oo. ipakita yung patuloy na pasakit, pasakit na ginagawa sa atin, yung mga kagaya kong ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho at nagpapakasakali araw-araw para meron lang po tayong maiuwi. Somehow, na mailatag sa ating hapagkainan, it's BBM stupid. Ninakaw nila lahat ng pera natin. It's BBM stupid. Nakadami na, no? Alam niyo po, gusto ko yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na, ano? Sino bang presidente ngayon? Bakit Duterte pa rin yung sinisisi ninyo? Di ba kayo? Oo, pero sa puso ng mga tao, ang presidente pa rin ay si former President Duterte at gusto na nilang mamuno sa pagkapangulo si Vice President Inday Sara. Putang na, ang sakit niya na. Which is true, totoo po. Naniniwala po ako dun. Dahil kahit ako, ang feeling ko pa rin, Duterte pa rin ang presidente. Kasi alam nyo ho, tayong mga Pilipino, namimiss natin yung digong type of leadership, Duterte type of leadership, na hindi po natin nakita ngayon kay Bangag Admin. Na tinatawag na nga po ni Atty. Vic Rodriguez na BBM stupid dahil kaliwat ka ng korupsyon ang pinanggagawa. Yan ang maliwanag dyan. Kahit sino pong tanungin ho natin, mga kabisnak. Talagang hinahanap pa rin ang mga Duterte kasi kung hindi po hinahanap ang Duterte type of leadership, panigurado si Inday Sara, babagsak din yan kasi kaliwat ka ng black propaganda eh.
yung panahon ng mga Marcosis, ng Marcos admin, nung pumasok sila sa Malacanang, ay ginugugol nila kay Vice President Inday Sara na masira ang mga Duterte kasi nga sa 2028 presidential election, panganib ang dating sa kanila. Kaya kahit tama dito si Attorney Vic Rodriguez, na kahit anong gawin po na balasahan ng mga gabinete ng Marcos admin, hindi pa rin po uubra yan mga rating ni Bungit. Bagsak pa rin yan. Kasi nga, nandyan si BBM na estupido. Siya rin naman presidente eh. Hindi naman po pwedeng tatayong presidente si Sandro. Pero putang ina nga, ang daming presidente ngayon eh. Kaya stupid love eh. Kaya ang gulo nga eh. No? Si BBM ba presidente? Si Tambaluslos ba presidente? Si Bakit ba presidente? Si Sandro ba presidente? Si Buying ba presidente? Putang ina, mga Rimulya ba presidente? Ang gulo eh. Ang daming gustong maghari-hari sa ating bansa. Kaya ang resulta, kaliwat ka ng korupsyon. Marami nang galit ngayon. Ito yung patunay na ang Pilipino, ayaw na talaga kay Bongbong Marcos. Makapal ang mukha ng mga animal. No? Ayaw lang magsiresign. Sa ibang bansa yan, nagbabalot na. Eh, ang korupsyon kasi harap-harapan na. Hindi po pwedeng magbulag-bulagan tayo. Eh. Kaya yung mga panawagan ni Manong Chavez Singson, one time big time rally, kailangan pumunta tayo dyan. Kagaya ho nito, no? Usapan natin yung korupsyon. Mantakin mo ha, itong si Saldico na ginamit lamang nilang kasangkapan, antindi, milyon-milyon ang halaga ng mga luxury cars. Pero meron pa yung meron pa yung mga eroplano, mga helicopter. Balita nga natin, nasa Malaysia na ang mga to eh. Kung si Saldico, merong mga ganitong luxury cars, kung si Saldico, merong mga air assets, paano pa kaya si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez at si Lisa Bake? Putang ina, magpatalo kaya ang mga yan. Kaya ito, niread po ang mga luxury cars ni Saldico. Ang gusto kong susunod, i-read ninyo ay sino gusto kong i-read ninyo? Si Tambaluslos. Ito, pakinggan natin po yung balitang to. Itong operation na ito is a concerted effort ng ng law enforcement, different law enforcement agency, to name yung HPG, CIDG, Customs, LTO. Andito kami lahat to serve yung search warrant wherein 8 sa siyam na may search warrant na hinahanap natin ay andito, natagpuan natin dito sa parking lot. Sir, yung sa search warrant, meaning hinanap niyo itong sasakyan at kinalkal din kung ano pong pwedeng mga makuha mga dokumento sa loob. Part na po yun, kung may makitang makuha doon dahil search warrant kung siyempre pag binuksan mo yan, makikita mo kaagad kung may laman o wala. So, Ano yung discoveries dito, sir? May nakita po bang laman at ano yung mga dokumento nitong mga sasakyan? Sabi niyo po, tama ba sir, siyam yung subject ng search warrant pero wala yung nag-positive? yes, wala tayong nakita no, na mga dokumento o mga gamit doon sa sasakyan, except doon sa mga sasakyan lang, from Rolls-Royce, Toyota Sequoia, Escalade, mga ganyan, na mga Lexus na mga sasakyan na nakita natin dito. So ano yung discovery nito? Kanino ho nakapangalan o nakaregister yung mga sasakyan, Colonel? Ang mga ito is yung iba-iba yung naka-register, no? May Sunwest, alam naman natin kung kanino yon. Yung Product Philippines, La Venecia Hotel, Misibis Resort and Hotel, at saka nakapangalan din yung iba sa asawa ni Congressman Saldico, former Congressman Saldico. So ano po ang gagawin ngayon dito sa mga sasakyan, Colonel? Yung mga sasakyan na nandito, yung 8 na subject ng SW natin, is dadalhin muna sa ICI pansamantala dahil walang mapaglagyan doon sa Bureau of Customs. And then yung iba pa, kasi 13 yung nandito na subject for natin, yung iba na hindi kasama doon sa SW, dadalhin ng HPG. Okay. Bakit po dadalhin, sir? May mga May alarma. May alarma siya. May alarma ito. At may mga nakalista ng mga initial violations like yung hindi nakapagrehistro, walang rehistro, ganyan. Okay? Other than that, may mga nakita pa tayo dito ng mga sasakyan na walang record. So, questionable ito, kukunin ng HPG. Opo, clarify ko lang po, Colonel. Ilan po lahat yung mga sasakyan na nakita ninyo dito at yung subject ng seizure? Okay, yung subject ng seizure natin, yung SW natin is 9. 8 lang yung nakita natin dito. Again, 15 yung hinahanap natin dito na buong na mga sasakyan. Siyam yung may SW, 8 lang yung nakita natin. The rest is andito naman. Yung dalawa nakalabas din. Dalawa nakalabas, meaning bago kayo dumating dito na ilabas nila. Nailabas na. Bakit po kaya gano'n? Hindi nila natimbrihan? O We don't know kasi yung Taguig City Police Station kagabi, they were the one mandated, they were the one ordered na mag-secure nito na walang mailalabas. And then kagabi is may mga nagtangka na maglabas ng mga sasakyan. So buti na lang, isa doon yung mga kapulisan na. So ibig sabihin may leakage ng information, sir? We don't know that yet. So imbestigahan po din yun? Iimbestigahan natin. And sa CIDG, we have to make, mag-apply kami doon sa warrant to disclose yung information regarding sa mga ownership. Kasi alam naman natin sa condominium, pagka parking lot mo yan, may katumbas yan na at the same time, kung wala man, is yung may condominium ka dyan. Dapat malaman natin kung kanino ang mga yun. At the same time, kung wala ka namang condominium, itong ano na to, kanino ito? Kasi may designated parking to eh. Binabayaran to eh. Kanino? That's one thing that the CIDG will be doing. Meron po kayong timeline, sir, dun sa investigation? We will make it as soon as possible.
Ayan na po yung luxury car ni Saldico. Napakadami pala. Paano pa kaya si Sandro Marcos dito at Martin Romualdez? Mga 800 million daw yan ang halaga. Nakita ho nila eh. Kaya ang taong bayan galit na talaga. Gusto nang makulong ang mga kurakot. Kaya dito na. Marami ng kaliwat ka ng rally at marami na pong gustong maghayag ng kanilang saloobin. Merong iba sumisigaw ng ikulong ang mga kurakot. Yung mga sumisigaw na nagrarally, yung pa yung kinulong kagaya ni General Romeo Puques, anak ng kamuti. Oh. Kung sino pa yung galit sa mga kurakot, sila pa ho ngayon ang pinaparusahan at kinakasuhan. O ito na ho ngayon. Galing rin po ito sa post ni General Romeo Puques at sa ibang mga social media, kumakalat na rin po ito ha. Gaano po ba katotoo na yung isang aktibong militar ay Colonel po ito, si Udi Munggaw, ay nag-withdraw na di umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So ito po pakita po natin para baka sabihin po ninyo. Kaya nagpapakalat tayo ng fake news. Tayo po ay pinag-uusapan po natin ito dahil nakikita po natin sa social media. Tayo rin po nagtatanong kung gaano ba katotoo itong mga post ni Romeo Puques na mayroong isang aktibong militar na may katungkulan, Colonel po ito, na si Udi Munggaw, ay nag-withdraw na di umano ng suporta kay Bongbong Marcos. Ayan po post po yan ngayon lang po ito, kanina lang, ni Romeo V. Puques. At ang sabi po riyan, basahin po natin. Ayan, tika lang, mas maganda basahin yung Pops TV. Ito, mas maganda basahin itong mga post ng ng Papa Tibbs, no? Papa Tibbs, tika lang. Papa Tibbs. Parang rin siya, parang local media yata rin ho ito. Kailan guys parang local media na pinost din po nila yung kailan anong nito. Pinost din po nila sa kanilang social media itong patungkol po diyan sa post din ni Romeo Puques na meron di umanong isang aktibong militar na nag-withdraw na ho ng suporta. Ito Papa Tibbs TV, meron pong post siya, ito, kakapos lang din po nila, halos sabay lang. Dito basahin ko dito kasi Tagalog po yung version na pinupost para mas maintindihan ng maraming Pilipino. Yan naman po ay post ni Romeo V. Puques. Yun po ang pinagbabasehan natin. Tayo rin po ay nagtatanong. Baka sabihin po ninyo, nagpapakalat tayo ng maling impormasyon. Ito po ay kinukumintuhan po natin. Gaano nga ho ba ito katotoo? Ito ang sabi ni Papa Tibbs TV. Direktor ng Tracom, nag-withdraw ng suporta kay President Marcos Jr. Alam mo yung Tracom, parang training, tama ba? Training ito Camp Aguinaldo, Quezon City, isang nakakataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines, ang hayagang nagbawi ng kanyang personal na suporta kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos igiit na nawala na umano ito ng moral ascendancy bilang Commander-in-Chief at pinuno ng bansa. Sa isang post sa social media, sinabi ni Colonel Udi Munggaw, INF, na may 34 na taong aktibong serbisyo sa militar na natili ang kanyang katapatan sa Armed Forces of the Philippines at sa saligang batas. Ngunit tahasan niyang kinu-question ang moral na otoridad ng Pangulo. Sabi dito ng naturang Colonel Odi, he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people, ani ni Munggaw. Kasabay ng pahayag na sobra na, tama na, at mabuhay ang Pilipinas. Kung totoo ito, magre-resign siya. Naalis siya sa Armed Forces of the Philippines o manatiling aktibo. Si Munggaw ay kasalukuyang nagsisilbing bilang direktor. O isipin mo, direktor pala ito ng Training Development Center ng Armed Forces of the Philippines Training Command o TRACOM. O ito yun. At dati nang namuno sa Training Support Group at sa 15th Infantry Battalion. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines single sa isyo. Habang paalala ng militar na may malinaw na regulasyon ukol sa pampublikong pahayag ng mga aktibong opisyal laban sa sibilyang pamunuan. Yan po, post po yan ng Papa Tibbs TV at post din po ni Romeo Puques. Ito po yun. Siya po yan, si Colonel Munggaw. Munggaw yan, pagbasa, Munggaw. Aktibo po yan, anak ng kagwang, sa Training Development Center. Isipin mo. Kung totoo po ito, talagang tatamaan po si Bong ito dito para sa akin. Isipin mo, magwi-withdraw. Aktibo, ang alam natin yung nagwi-withdraw ng suporta sa ngayon ay yung mga retired militar. Pero ito, Colonel po ito, may katungkulan din po, meron din pong ranggo, mga junior officer. Ang tanong, marami kayang susunod dito, kung lehitimo po ito, kung 100% legit po, ang naturang balita na pinupost din ni General Romeo Puques, na alam natin meron ding intel, siyempre may connection pa rin yan, si Romeo Puques dahil sa Armed Forces of the Philippines, nakakasaga pa rin po yan ng intel. Panigurado po, mag-domino effect po ito. Ako nga, kahit isang general lang, yari ka dito bumit. Ang taong bayan nakikita naman siguro ng mga militar ang
damdamin ng maraming Pilipino na talagang dismayado na, tinawag na nga na stupid si Bungit eh. Pati yung mga OFW, napaka-imposible po na ang mga military ay hindi po magre-react sa tawag ng maraming Pilipino na pumapil na po kayo. Kagaya ni Manong Chavit Singson, nag-open letter eh. Sabi na, no, missing kayo. Tungkulin nyo para sa bayan. Soberanya ng ating bansa sa mga Filipino people. Protektahan, hindi lang sa isang tao. Kaya pakinggan po muna natin mga kabisdak, counting pagkadismaya ng isang OFW. Ito. Naku, Mr. Marcos, hindi na nga ka na namin kayang tawaging presidente. Hindi ka pa ba na-insulto? Alam mo, kahit anong gawin mo, matulad ka talaga sa tatay mo na hinakot dyan sa Malacanang. Yun talaga ang gusto mo, di ba? Alam mo, ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong lumaban ng patas. Magaling lang kayong naggaganyan dahil ginagamit nyo ang military. Palibasa, ang rules ng military is follow the leader. Pero ito ang tandaan nyo, military ang nagpaalis ng tatay nyo, kayong lahat. Kaya Mr. Marcos, lumaban ka ng patas. At saka isa pa, hindi ka naman sana pagsalitaan ng kung ano-ano sa mga tao eh. Kung hindi mo sana ginawang masyadong kurap ang gobyerno. Alam naman namin lahat ng gobyerno sa buong mundo may korupsyon talaga yan. Pero yung sumubra, halata na at nasa mukha na namin, nakakainsulto na. At pinapahirapan mo ang taong bayan na bumuto sa'yo, naglagay sa'yo niyan. So, lumaban ka ng patas. Wag mong dakpin ang mga nagsasalita tungkol sa'yo o sa government mo. Alam mo, Mr. Marcos, alam naman namin eh, kung anong ginagawa ninyo dyan. Pag darating ang araw, wag mong pilitin, hintayin pa na ang Panginoon na ang kukuha sa inyo. Maaaring pagtawanan ako ng maraming tao ngayon o pagtawanan ninyo. Pero alam kong darating ang araw, ang Diyos na ang maghusga sa inyo. Kaya masakit yan, wag nyong hintayin. At ngayon, meron na namang isang general na isusunod ninyo. Ginigipit nyo ang taong nagsasalita sa korupsyon ninyo. Pero wala na kayong magagawa, kumalat na yan sa buong mundo. Hiyang-hiya na kami dito sa abroad. Alam mo ba yon? Pilipinas na lang ang pinapanood sa TV ngayon. Hindi ka pa ba niya nagising? Naku naman, lumaban po kayo ng patas. Ayan na nga ho. Hindi po yan magigising, ma'am, dahil bangag. Okay, titingnan po natin kung ano po ang kahinatnan na dito sa balitang ito. Totoo nga ba talaga? Nung nag-withdraw po itong isang Colonel Odi diyan sa Armed Forces of the Philippines, aktibo po ito. Malaking problema po ito sa Armed Forces of the Philippines kasi pag 100% legit po ito, magdo-domino effect po ito at mukhang magkakaroon po ito ng kudita, hindi lang kudita. Tandaan po ninyo, mayroong ikakasang one-time, big-time rally si Manong Chavit Singson. Timing ba ho ito? Ito rin po ba ay nagkataon lamang at may rally rin parating ngayong January 31? Mga riders, ang panawagan ay BBM resign. Ako, gumising na po tayong taong bayan, sabay-sabay po natin husgahan itong mga kurakot sa gobyerno na hanggang ngayon wala pa rin mapanagot. Alam na po ng taong bayan kung sino ang mastermind eh. Pero pili tayong nililito ng mga hinayupak, pili tayong tinarantado ng mga sindikato, pero tayo mga Pilipino huwag tayong magpalinlang. Dahil tayo, ako, alam na po natin kung sino ang mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan. Yung tinatawag po ni Atty. Vic Rodriguez na stupid. Yan talaga ang totoong mastermind na sinasabi ni Atty. Manong Chavit Singson. Tatlo lang sila ang nakakaalam sa lahat ng korupsyon. Saldico, Martin Romualdez, at siyempre, si Bungit na palaging nakangiwi ang panga.